No, so ngayon, no, pag-usapan natin itong tungkol sa galit, no, sa kapwa nila, no, na mahirap magpatawad. Ganito kasi yun, no. Minsan kasi, at hindi maiiwasan ng bawat tao or nakarelate ka nito, na ganito, no, na minsan sabihin mo, pinapatawad ko naman siya, ngunit bakit every time na nakikita ko siya, every time na naririnig ko siya, naiirita ako at naiinis. Kahit pa no, sabihin ko no, na pinapatawad ko naman siya, bakit nagagalit pa rin ako every time no, na nakikita ko siya. So sa daling salita ng ito is hindi mo pa talaga ganap na pinapatawad ang nagkasala sa iyo, no? So dapat kailangan is patawarin mo talaga yung mga tao nagkasala sa iyo. Kasi nga dito sa kasulatan sinabi ng ating Panginoon dito sa Matthew chapter 6 verse 14, sinabi dito, sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit, no? Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. So maraming mga tao ang gumagawa nito, no? Every time no, nagkasala lang yung isang tao sa atin, no, halos ikakamatay na natin yung galit sa kanya, no? Minsan sasabihin natin sa sarili natin, sige, pinapatawad na kita, ngunit sa puso pala nanatili pa rin ang puot at galit laban doon sa isang kapwa. Marami ding tao na gumagawa nito, no? May galit, halimbawa, may galit siya dito sa isang tao na ito. Dahil nga, wala siyang kakayahan, no, na ano pa man, no, kaya niyang talunin o yung tao na yun, no? Magtawag siya ngayon ng iba pang mga tao, no, nakatulad niyang hangal din, no, na tatawagin niya yon at sisiraan niya ng todo yung tao na yon doon sa mga tawag ni sa mga tinatawag niya mga kasama niya, upang yung mga tao na yon na inosente sa mga pangyayari laban sa doon sa taong may galit na yon, madadamay sila at magtatanim na rin ng galit doon sa kapwa. Sa sadaling salita, ang galit ng isang tao ay kumakalat na. So sa ganitong sistema, ang bawat tao talaga, no, na sa isang kasalanan ng isang tao, kumbaga nakakahawa yung galit dahil tumawag siya ng iba upang magtanim na ng hatred doon sa kabila, no. So wag nyo pong gawin ang ganito, kasi kung hindi kayo nagpapatawad sa mga kasalanan ng ibang tao o sa iyong kapwa, ay hindi ka talaga maka-expect, no, ng kapatawaran mula sa ating Diyos na Ama. Kahit pa 24/7 ka pang lumuluhod, dumadapa, sumasamba sa Panginoon, kung ang puso mo puno pa rin ng galit at hindi pa rin nagpapatawa doon sa iyong kapwa mo, no. Ayon dito sa Matthew chapter 5, no, verse 25 hanggang sa 26, sinabi dito, kung may magsakdal sa iyo, makipag-ayos ka kaagad sa kanya bago makarating sa hukuman ang inyong kaso. Kung hindi ay dadalhin kanya sa hukuman at ibibigay ka nito sa tanod at ikukulong ka naman sa bilangguan. Tandaan mo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-huliang barya na dapat mong bayaran. So ang ibig sabihin nito, habang nandito pa tayo sa mundong ito, kailangan makipag-ayos na tayo sa ating kapwa. Tanggalin ang lahat ng galit at hatred. Kailan mo papatawarin ang isang tao? Kung kailan ba darating na yung kamatayan mo? Aharap ka doon sa Panginoon. Ang sabi dito, tandaan mo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo mababayaran ang kahuli-hulihang barya na dapat mong bayaran. So nangangahulugan, kaparusahan ang patunguhan ng mga taong ganito. Babayaran mo ang kasalanan na ginagawa mo dahil sa galit at puot na hindi mo kayang mapatawad sa iyong kapwa. So iwasan mo po ang ganito. Kung sakali man nasabihin mo, bakit naiirita pa rin ako kahit pinapatawad ko na siya? Every time na makikita ko siya, naggalit pa rin ako. So ang ibig sabihin yan, hindi pa talaga lubos ang iyong pagpapatawad sa iyong kapwa. Isipin mo, kung ikaw, yang kasing unforgiveness, no, unforgiveness heart, no, kung ikaw ay hindi talaga magpapatawad, isa yang uri ng suicidal. Isa yang uri ng pagpakamatay. Ikaw mismo ang nag-suicide sa sarili mo every time na hindi ka magpapatawad sa kasalanan ng iba. No, it's suicidal ito. Alam mo ba? No.
Ang isang tao na may galit sa kanyang kapwa or may hatred sa kanyang kapwa or hindi siya magpapatawad sa kanyang kapwa, ang kasalanan nito ayon doon sa sulat ni Apostol John, di ba? Is a murderer. No? So murderer ka kung ikaw may galit sa iyong kapwa at hindi ka nagpapatawad sa kanyang kasalanan. Lagi mong tatandaan, lahat tayo dito sa mundong ito makasalanan. Nagkasala tayo sa ating Panginoon. Every time nagkasala tayo sa ating Panginoon at humihingi tayo ng kapatawaran doon sa ating Panginoon, pinapatawad niya tayo. Bakit hindi natin mapatawad ang kasalanan, ang liit ng kasalanan ng ating kapwa at hindi natin sila makayang patawarin? So sa ganung paraan, kung hindi natin kayang patawarin ang maliit na kasalanan ng ating kapwa, ay hindi rin tayo mapapatawad ng ating Diyos. No, sa ating kasalanan na halos araw-araw nagkakasala tayo. Hindi talaga halos, kundi araw-araw, every minutes, every seconds, every day. Lagi tayo nagkakasala sa ating Panginoon. Ngunit, lagi tayong binibigyan ng ating Panginoon ng isa pang pagkakataon to repent, na magbago, na magsisi sa ating kasalanan. So ngunit, paano ba tayo mapapatawad ng ating Diyos sa ating mga kasalanan kung hindi tayo magpapatawad sa mga taong nagkasala sa atin? So, kung hindi ka magpatawad sa mga kasalanan ng iba, huwag kang mag-expect noon na matatanggap mo rin ang kapatawaran mula sa Panginoon. Kasi ang kasulatan mismo na nagsabi dito, kung hindi mo pinapatawad ang iyong kapwa, hindi ka rin mapapatawad ng Diyos ang iyong kasalanan. So, kung magpapatawad tayo sa ating kasalanan dun sa mga kapwa, kung pinapatawad natin ang mga taong nagkasala sa atin, patatawarin din tayo ng ating Panginoon. So, ang kapatawaran ng ating kasalanan ay nakabase din kung paano natin pinapatawad ang ating kapwa sa kanilang pagkakamali. No? So, kailangan tayo ay magiging banal, magiging ganap sa harapan ng ating Panginoon. Kasi ang ating Diyos ay perfect, banal. No? So, kailangan magiging ganap tayo sa kanyang paningin. No? So, iwasan natin ang magtanim ng galit kasi yan ay isang uri ng murder. No, so hanggang dito na lang, maraming salamat and God bless everyone. Amen.